Hello, Gemini. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Gemini. Oy, happy birthday, Gemini. Ito po ay para sa Hunyo. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, ha? Tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Subscribe lang kayo para maabutan nyo yung next na pag-upload. Baka next month, merong mensahe doon na makaka-relate tayo. Pero naniniwala talaga ako na mapapadpad ka dito, kahit pa sa, bukod pa sa algorithm, kiklik mo yan kasi merong dahilan kung ba't kayo napadpad dito. Pwedeng mensahe sa deck na ito, lilink ko sa below yung link to the deck. Bago lang to eh, meron to sa fully book eh. Uy, 8 of Wands, delay. Oh, Gemini. Gemini season pa naman din, upcoming. It's the energy of putting yourself out there, parang being social and all that. Showing what you're made of, ganyan. Flaunting yung who you are, ganyan. Pero ito, parang delay in message. Ewan ko kung panghihinaan ka ba ng loob na magsabi sa crush mo, na crush mo siya. Or pwede din naman na delay sa kung halimbawa, in the most recent past, gusto mo nang mag-resign, gusto mo nang umalis, gusto mo nang mag-pursue ng freelancing career, pero parang you will hold back. O kaya naman hindi mo pa sasabihin. Hindi ko alam kung matatakot ka na sabihin na gusto mo na mag-resign or matatakot ka na mag-tender ng resignation. Pwede din naman na kung ito ay may kinalaman sa romance, pwedeng meron kang parang tinatago pa na hindi ka pa handang sabihin. Pwede din naman na delay to sa plano. Whatever plan is, tingnan natin dito sa mga succeeding na cards. Whatever your plan is, hindi pa ganun kabuo ang iyong loob. O kaya hindi pa ganun kalakas ang loob. I don't know what's holding you back, pero there's some delay. Pwede din naman na yung delay na yan ay something na papunta sa'yo. A message of, I don't know, promotion, pwedeng ganon. Delay in terms of parang may inaantay kang pera, may inaantay kang visa, may inaantay ka na travel whatever, may inaantay ka na anything. Basta delay yan. Something will be delayed or something is delayed. Hindi ko alam kung hustisya ba yan. Delayed message, Mercury retrograde, ganyan. Uy, ang ganda. Happy birthday talaga sa'yo. This is the Sun card. Para sa akin, this is the most positive card in the spread, or in the deck. Sa lahat ng tarot deck, ito ang pinaka-positive. Pwedeng you have parang medyo matatagalan ng konti sa pag-heal ng iyong inner child, pero you are in the process of healing your inner child. Pwedeng ganon. Pwede din naman na you are getting married, may konting delay lang sa celebration na ito, pero eventually, mangyayari din naman. Ang ganda, first na card na Sun card. Tatabi muna natin itong delay na iyan. I-explore natin ang narrative na yan sa mga succeeding na cards. So, opening your spread is the Sun card. Very positive. You will be a source of, I don't know, yung iba sa inyo siguro kung matagal nang wini-wish na magbuntis, pwedeng may positive news na magbubuntis o kaya naman magkakaroon ng oportunidad or budget para makapag-IVF, yung ganon. Kasal, ganyan. So, kung work related, you're here for career guidance, positive news. Medyo matatagal ng konti, baka yun, madedelay ng konti, pero there will be some positive news that's coming for you. Everything is vibrant eh. Uy, 3 of Swords. Oh, yung iba sa inyo, if you were in a breakup, nakipag-break kayo in the most recent past, positive news, madedelay ng konti. Yun nga yung sinabi ko kanina, nasabi ko na healing your inner child, or basta healing lang, general idea of healing. Pwedeng galing kayo sa breakup, and parang natatagalan na parang for the longest time, parang kailan ba matatapos to, kailan ba ako maka-move on, magkakaroon ng epiphany, pwedeng sa birthday mo, may celebration, tapos parang matasampal ka ng universe at matatauhan ka na parang, I've been blessed all along. I have to be grateful. Totoo yun. Merong iba nagigising na okay sila. Sa akin nangyari yun eh. Kasi namatayan ako ng ex.
Thanksgiving, talagang parang biglang naging okay ako. 4 months pa lang yun. 4 months into grieving ako for 4 months. Sobrang depressed ko. Pero biglang Thanksgiving, nagising ako, parang okay na ako. So, naniniwala ako doon sa pwedeng mabilis ang healing. So, pwedeng may delay ng konti, pero eventually, positive na positive, darating ka din doon. Kasi, ito ay naka-move on na. Kumbaga, healing na to eh, Three of Swords reverse. Three of Swords is the heartbreak. So, parang, to get that in reverse, you would eventually be freeing yourself from that heartache. So, wala na siya, makakaalis na, you will find parang your tribe. Pwedeng aalis ka at hahanapin mo yung tribe mo, you will find your voice. Kung hindi man mangyayari this June, it will be the start of your journey. Tingnan mo, paalis siya, oh. Tapos parang exploring exploring the environment around her. Syempre, ang beetle, hindi naman nakakalipad yan ng sobrang taas, pero nakakalipad siya. Period. Nakakalipad siya. So, pwedeng it could be symbolic of parang exploration, getting to know yourself better. You will try to prove na, parang tingnan mo, kumakawala siya doon sa prison. Pwedeng you will try to prove to yourself, parang sarili ko yung kalaban ko, I will try to prove to myself na kaya ko to. Medyo malakas ang willpower ni Ooh, nice. Ang ganda ng reading mo. So far, alam mo, ikaw yung pinakamagandang reading. Siguro kasi Gemini season na, birthday mo. Two of Cups. This is a good partnership. Minsan, madalas, iniiwasan ko sabihin na makikita mo yung soulmate mo. Kasi it gives false hopes eh. Kaya bihira akong sabihin yan. Pero ito, yun talaga yung pumasok sa isip ko. Kung hindi man darating this June na mamimit mo yung soulmate mo, it could be parang yung healing nga. Kasi para mabubuo ulit yung puso mo na nawasak in the most recent past. Kasi Two of Cups, this is the reunion. If there's somebody na matagal mo nang inaantay, pwedeng from overseas, partner, LDR kayo, ganyan, may delay ng uwi niya, uuwi na siya and magmi-meet na kayo if you're in a relationship. If there's somebody na na-meet mo na yung soulmate mo tapos matagal kayong hindi nag-usap, pwedeng this June magkakaroon ng parang paramdam or parang, uuwi ako ng Pinas ng ganito, available ka ba? So, yung ganun, biglang magigising ka na lang, wow, bigla siya magme-message sa'yo na right at the time na you are in the process of healing. Kasi partnership yan. Partnership, reunion, finding your soulmate, ganyan. Any union na maiisip mo na maganda. Yan yun. Tingnan mo. Positive to positive. Ganda. Parang siguro nakita ni universe na you've been hurt. You've been hurt long enough. So, bigay na natin. Ginawa mo yung part mo to do the work, inner work, do the healing. Let me bless you with something good. Mukhang yun yung message. Pero, yun nga, i-reiterate ko na kung hindi siya June mangyayari, baka kasi mag-expect kayo na agad-agad this June mangyayari siya. Kung hindi siya June mangyayari, magsa-start na parang mag-conspire yung universe para magkaroon ng, makarating sa reunion na yan. Kasi meron pang work na kailangan gawin eh. May inner work pa na kailangan gawin. Parang, you've earned it, ibibigay ko sa'yo yung karapat-dapat, pero tandaan natin, ang core energy mo delay. So, medyo may matatagalan ng konti. May proseso pa eh. May kailangan pang aralin or may kailangan pang i-let go. Parang kung ino-overthink mo ang mga bagay-bagay, baka gusto ni universe na mag-relax ka muna. Diba sabi nila, when we are in a relaxed state, mas madaling pumasok ang wisdom, mas madali yung downloads from the heavens, ganyan, yung mga messages spiritual messages, mas madaling pumasok, mas madaling maghilang katawan when we are in a relaxed state. Pag anxious ka, parang mas madali ka magkakasakit. So, huwag mo madaliin. Relax ka lang. Kahit pa sinabi ko sa'yo na positive, darating yung soulmate na yan, keme-keme, baka ma-anxious ka naman, kakaisip, hala, darating daw soulmate ko, tapos parang everyday na lang iniisip mo, ngayon ba siya darating? Ngayon ba siya darating? Huwag namang ganon. Pero manalig ka lang. Kasi meron pang mga bagay na
na bumabagabag ba. At parang patungo ka na lang doon sa, parang, I'm sick and tired of this, overthinking, parang ayoko na. Para sa pagising mo biglang, wow, magic. Yun talaga yung napipick up ko, magic. Parang magically magdi-disappear lahat ng issues. Siguro pinray over ka ng mga kaibigan mo. Pinagdasal ka ng mga kaibigan mo. Kasi the universe will conspire. It's the universe's doing. Knight of Cups, ito ang delay. Feeling ko, kaya delay ang core energy mo, tapos Knight of Cups pa to na reverse, delay din to. Delay in a message of love. Pwede kasi na hinihintay pa ng universe na maka-move on ka muna. Fully mabura mo muna sa isip mo yung mga bagay, yung mga anxiety na yan, yung mga pangamba, yung mga ino-overthink mo about the past relationship. So, hinihintay ka ng universe na maka-move on. So, magkakaroon ng delay, message from an old friend, message from an old fling, I don't know, ka-situationship mo dati, I don't know. Pero ewan ko lang ha, kung may ka-situationship ka dati, tapos biglang tatawagan mo siyang soulmate ngayon, parang hindi ako sure dun kung posible yun. Siguro meron ibang naka-experience dun. Kasi kung soulmate talaga kayo, bakit dumaan pa ng situationship, 'di ba? Immature pa kayo noon, no? Pwedeng ganun. Anyway, kausap ko yung sarili ko, no? Pero yung message of love mattatagalan ng konting-konti lang naman. So, pwedeng feeling ko yun nga, yung doing the inner work, you're in the process of doing that. Positive sign siya na nandun ka naman na sa proseso of healing. So, once you do that, biglang papasok ang mensahe. Woo! Tingnan mo, may swerte pa, oh. Swerteng parating. What is it that you're mourning? Meron pang pinagluluksaan. Pinagluluksaan mo yung old self mo. Pinagluluksaan mo na hindi mo nakamit ang dati mong parang pangarap na, I don't know, na sitwasyon. Pero I feel that kung ikaw yung gagawa ng aksyon, eto na yung sinasabi ko na yung Gemini season na you will put yourself out there. Pwedeng si Gemini hindi papayag na, hindi ako papayag no, na delay ang lahat, delay na naman. Pwedeng you will take it into your hands na parang, ako na magme-message dito sa taong to. Kilala ko kung sino to eh. Ako na nga magme-message. Pwedeng ganon. Pwede din naman na June, magsisimula yun nga, yung healing na sinasabi ko kanina. Meron pa kasing kailangan, may kailangan pang iwaksi. May kailangan pang mag-move on. Tapos, kailangan mo pang, let go. Let go na. Parang, hayaan mo na silang parang wala na eh, nahulog na sila eh, nabasa na eh. So, hayaan mo na lang sila umagos dun sa river. Meron ka pa namang dalawa. Hindi ko sinasabi na mag-sour grape ka. Na parang, okay na to. Ang sinasabi ko, maging grateful ka sa kung ano ang meron sa'yo ngayon. What has been done in the past or if damage has been done, yun na yun. And wag mo din sasihin yung sarili mo na kasalanan mo ang lahat. Pwede din naman lulukin mo na, kasalanan ko nga talaga para madali ka makamove on. Pero luck will be in your favor. Parang, kumbaga, mag-work lahat ng wheels around. Magko-conspire nga yung universe eh. Para makamit mo yung healing na deserve mo. O pwedeng para mabawasan yung delay. O pwede din naman work magawa mo yung inner work para, yun nga, mabawasan yung delay. And I feel na you will have this willpower para ikaw yung gumawa ng move o kaya ikaw yung gumawa ng action towards meeting this whoever this person is. I don't know, pwedeng iba sa inyo kasi ang pwedeng narrative na nakikita ko dito dahil nga nursing a broken heart siya and gusto niya na makamove on, ready na siya to move on, ready to move forward with life. Magbubook ka ng travel, solo, soul searching ka ganyan. And in the process of soul searching, yung parang, tingnan mo, chariot, driving the chariot, medyo mabagal ang galaw ng mga pangyayari, pero desidido ka and malakas yung willpower mo, na, pasang, kumbaga, kahit pa mabigat yung pinagdaanan mo, positive thinking pa rin yung pinipili mo na gawin. At dahil dyan, yun nga, soul searching, no, ta-travel, pwedeng ganyan. Tapos, dun mo mamimit yung tao na, yun nga, is soulmate.
Not necessarily will happen in June. June tong reading na to, so pwede talaga mangyari by June. Pero ayoko kayong paasahin kasi si God talaga ang nakakaalam ng timing, divine timing. So pwedeng yung divine timing na yun, kung hindi June mangyayari, yung mamimit mo si soulmate, pwedeng mag-umpisa pa lang this June. Pwede din actually kasi na in your search for finding another person, marirealize mo na yung soulmate mo pala all along o kailangan mo munang gawin ay yung inner work nga. Kilalanin ng sarili, mapanatag sa sarili, maging at peace sa sarili, maging at peace sa sa mga flaws mo, sa mga misgivings mo. And once na love mo na yung sarili mo, doon na ma-open yung puso mo at ma-attract yung tao na deserving para sa'yo. Medyo mahaba ang timeline ng ganon, pero who knows, sabi ko nga kanina, may magic eh. Biglang kinabukasan, meron na lang mangyayari na sobrang unexpected. And fun siya. June is gonna be so fun for you. Gemini. Happy birthday ah. Hindi ko yung sinabi dahil birthday mo. Maganda talaga ang cards mo ngayon. So, kuha tayo ng message kay universe. Light the candle of grace. Huwag kang mapanghinaan ng loob. Basahin ko yung description para kayo mismo ay may sariling interpretation ng inyong card. Tsaka ang ganda kasi ng deck na ito. Gusto ko sana na makita nyo yung parang kumbaga meron kayong sneak preview ng laman ng deck na to, kung paano siya sinulat. Kasi ang ganda niya eh. Okay, light the candle of grace. This moment calls for grace. We can't force, compel, or dictate grace. It arrives by itself on the coattails of surrender. In a society that profits from you feeling less than, you might believe that strength comes from performance, success, and dominance. But nature wants you to know that prowess and power and your own creative spark come from balance between an active will, to yan, and surrender to what is. Refuse to take things personally. See yourself as part of the living organism of nature. Accept what is while engaging your creativity to shape your personal reality. Between those opposite energies lies grace and the fierce, tender flame of your soul's spark, which refuses to be snuffed out even in the darkest times. Ang ganda. Huwag kang panghinaan ng loob. Kung in the middle of parang ang tagal-tagal, ang key to manifestation always is let go of the outcome and trust. Trust yourself. Okay? Iwan ko na yun doon. Happy birthday ulit, Gemini. Like, share, subscribe lamang po. And sana maabutan ko kayo ulit next time. Ako po si A. See you soon. Bye-bye.